Good morning po sa ating lahat. Tara po silipin po natin yung automatic at DIY incubator natin. Kasama po yung final brooder po natin. So, itong gabi ay marami tayong papisa. No? So, ayun, no? Napuyat po tayo dahil sa dami ng papisa natin. At hanggang kaninang umaga po, no? Ang dami napipisa, mga alas 6. Bago mag alas 6, no? Dami na napisa. So, ayan, nakakatuwa kasi dumarami na yung batch 8 po natin. Yes po, no? Batch 8 na po to ng mga Rhode Island Reds po natin dito sa yard. Okay? So, tara po. Silipin na rin. Ayan, may palabas pa po to, no? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ito, malapit na po to. Ayan, no? So, marami pa po tayong papisa, no? 6 pa to. Ayan, no? Nag-i-start na sila magsilabas, no? So, ito mga to, susunod na rin po to mga to, no? Ito mga nandirito sa ano natin. So, yun, marami tayong bakante. Kailangan makapag-collect tayo ng fertile eggs po sa ranging area po natin, no? Yan yung ranging area po natin. Pinagpahinga natin ng 1 buwan yung mga roosters po natin, no? Ngayon, pang 6th day o 7th day na ng mga roosters natin na nakawala din doon kasama yung mga inahin. So, all goods na. Considered as fertile eggs na po yung makokolekta po natin. So, yan. May 6 tayong papisa sa automatic incubator. And dito po, sabi ko nga, parang holding area and at the same time, ay initial brooder natin to. So, andi dito yung mga kapipisa, no? Ayun sila, oh. Ayun, oh. Ilan pa ba to? Yan, bilangin natin sila. Hello. So, 2, 4, 6, 8, 9, no? Meron pa tayong 9 dito, no? Okay? So, ayan. Nakakatuwa po, no? Ito, nagsisilbing initial brooder po nila to. Okay? May fan din po yan. Ayun, no? Yung nabibili, tagi 100, 150 yata ang bili ko dyan, no? So, ayan. At dyan muna sila magpalakas para at least okay na, no? So, let's go. Sara na natin para lumakas pa po sila. Minsan dito may nahuhulog eh. Hindi natin napapansin. So, ayan, no? All goods ang ating batch 8. Marami na po, no? Diyan na tayo mag-head count kapag napisa na po lahat yung nasa automatic incubator natin. So, dito naman po tayo, no? Ito medyo marami-rami na to. Okay? Ito po ang ating final brooder na sinasabi, no? So, incubator, main incubator natin yung automatic. Holding area ng fertile eggs pag 7th day or lalagpas na ng 7 days yung collection natin at walang bakante doon. Holding area yan, no? Diyan natin ini-incubate initially yung mga itlog, no? And then pag may nabakante doon, nangunguha na lang tayo dito, nakalag naman yung date sa itlog, yung mga naunang nailagay, yun yung ilalagay natin doon. And at the same time, initial brooder siya ng mga kapipisa natin, 1 to 2 days, dyan po sila. And then after 1 day, 2 days, dito na po sila sa final brooder natin, no? So, dadalawa lang brooder natin, kulang pa po tayo, no? So, ayan. Ayan. Bilangin natin. 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 29. So, 29 po lahat, no? Yung mga kapipisa nitong mga nagdaang mga araw. Okay? So, 29 po sila. Nakakatuwa lang, no? So, yan, napalitan na rin natin yung inumin yan. Kaso nga lang, may ipot na naman. Tanggalin na natin agad, no? Sa akin, di ko na pinapatagal po to, no? Kasi pag nababara ng ipot, o kaya hanggat maaari po, kung may time po kayo, dapat maya't maya ang palit ng tubig, no? So, yan. Sa totoo lang po, no? Hindi tayo gaano nagbibigay ng vitamins sa mga newly hatch, no? Na sisiw. Bakit? Napapansin ko po, no, kapag nagbigay ng vitamins agad sa kanila, sa akin lang to, experience ko lang po. Natitigasan po sila ng tae sa puwet, no? Hanggang sa hindi na makalabas yung dumi nila. Yun po yung napapansin ko nung nagbibigay ako ng vitamins sa
mga sisiw. So, ang binibigay lang natin once a week, malabnaw na molasses po sa tubig nila, no? Ayan, no? Same thing din dito. Ito yung lugar naman ng mga medyo mas matatanda na ng konti, no? Sa batch 8 natin. So, 29 yung ando doon. Dito bilangin natin. So, meron tayong mortality po, no? Nakakalungkot, isa. No? So, meron tayong mortality, isa. Namatayan po tayo ng isa dito. Kanina lang namatay, no? Nakita natin. Pero talagang alanganin na po yun, no? So, bilang tayo, 2, 4, 6, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19, no? So, 29 plus 19, kayo na po mag-add, no? Okay. Ayan, no? 29 pieces po dito. Tapos, 19 pieces po to. Ayan. Healthy na po to lahat, no? Sana ba nakita kong mga alanganin pa? Wala na po. Yun lang talaga, no? Yung naghina, no? So, 29, 19. Tapos dito, 2, ay, nahulog. Dito, 2, 4, 6, 8, 9. Oh, 9. Puro 9, ha? Yan, bababa na natin ito. Yan. Alright. Palakas kayo, bebe. Dun. Okay? So, yan po, no? At, 9, 29, 19. Ayan po, no? So, yan po yung batch 8 natin ng mga Rhode Island Reds. Tapos may 6 pa tayong papisa dito, no? So, ito po yung area natin for incubation and brooding. Yan. So, plano pa po natin magdagdag ng ito, brooder. Kasi, pag maramihan na yung pisa natin, wala na yan, no? Dadalawang kulungan. Siguro ang gagawin natin, papagawa pa tayo ng ganito ring kalaki na 2 kwarto dito, lalagay natin dito, no? Tapos kapag magka-budget na po tayo, 2 palapag, no? Meron pa dyan at saka doon, no? Bali 4, no? Na brooder na tagagalawang kwarto, bali 2, 4, 6, 8, no? 8. No, yun yung initial plan po natin kasi may tinatarget po tayong bilang, no, ng breeders natin dito. So, sa ngayon, ang talagang breeders natin, pero sinama na natin sa ranging, no, kasama yung mga layers natin na Rhode Island Red ay 42, 6 na tandang, 36 na inahin. Yun yung initial brooder natin na nakalagay dito noon sa fly pen natin. Pero since 2 years na natin silang gamit, yung iba doon 1 year mahigit na binibreed, pinakawalan muna natin sa ranging kasama ng mga layers, no. So ang target natin na breeders is 100, no. 100 heads na inahin na breeders natin and 15 na lalaki. Yun yung target natin, no. So 115 breeders. And sa layers naman po ang target natin is initial, no, initial lang ha, is 500 layers na Rhode Island Red hens. So, yun po, no? Kaya continuous yung egg collection natin, continuous yung priming at pagbibigay natin ng vitamins nila sa kabila para at least nakakakolekta na tayo ng fertile eggs. And then kapag wala nang bakante dito sa 2 incubator natin ay may bebenta natin siya stable egg, ganun po, no? And yun, isingit ko na rin po, no? Ito, gawa rin natin tong incubator na ito. Sa pinsan natin, nagpagawa siya. No, siya bumili lahat ng materyales. Kaso nga lang, ayan, no? Sa game fowl breeding niya po kasi ito, no? Nasira po, no? Hinat-ngat ng daga, kaya pinagdudugtong natin tong sensor. Tapos, ito, ang ganda pa man din ng thermostat. Sayang na sayang po talaga. And then, ang dumi na sa loob, puro ngat-ngat na ng daga, no? So, yan, iaayos po natin yan ngayong araw, no? Iaayos po natin yan ngayong araw, no? So, yun lang po sa video ito. Hoping po na kayo ay nag-enjoy sa mga pasisiw natin at patuloy po kayo sana sumuporta sa channel po natin para sa mas malalim at real life experience sa pag-aalaga or pagpaparami ng heritage breed, specifically Rhode Island Reds po, no? Diyan naman tayo nagsimula. So, yun lang po sa mga viewers and subscribers. Maraming salamat po. God bless po sa ating lahat. At sa mga hindi pa nakasubscribe, please like, share,
comment, and subscribe po sa channel natin para mas ganahan po tayong gumawa ng mga content na ganito, no? So yun lang po, maraming salamat. God bless po sa ating lahat and peace!